Dito na magi-start yung tunay na laban natin. Kasi yung bare months tsaka nung December, given na yan na marami talagang booking. Dito natin malalaman yung mga matsatsaga at matitibay mga pards. Diskartehan nyo na lang kung paano kayo kikita dito kay Lalamove. Siguro, pinakamagandang diskarte, habaan nyo yung oras nyo para makarami kayo ng booking. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. January 6 ngayon, Tuesday, 2026. Time check, 9:42 AM. First booking from Gulod going to Manila sa halagang 661. Ang layo ng pickup location ay 900 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Good morning mga pards! Ito yung unang biyahe namin ngayong 2026 ni Tatay. Sinulit na namin yung pahinga namin. Dire-diretso na namin mula nung bagong taon. Para naubos niya ang bonus naubos na yung bonus ni Tatay. Sinagad niya nung New Year Pick up tayo mga parts ng first booking natin. Assorted pala. Yung mga noodles, chocolate. Yun yung pick up natin. Mga box. Ma'am, kayo po yung drop off ma'am sa inyo? Truck doon. May truck po doon? Nakitang silang na tarpaulin, taplas forwarder. Taplas. May taga... Mag-aakot naman. Thank you po ma'am. Okay, yan yung pick up natin. First booking. Picture. Naghahanap ka ba na mag-e-install ng stainless window grill? Kagaya nito mga pards. Maganda, malinis at matibay. Quality yung pagkakagawa mga pards katulad nitong stainless window grill na in-install sa amin. Kung Lazada, Shopee o JNT naman ang pag-a-applyan mo, meron din silang mesh type window grill mga pards kagaya nito. At kung kailangan nyo naman ng top load sa taas ng bubungan natin mga parts pagka may kakarga kayo, meron din sila sir niyan, nagkakabit din sila ng ganito. Kaya kung mag-e-enquire kayo o may katanungan kayo, mag-PM kayo sa may Facebook page nila na MR Welding Consumable and Welding Shop mga parts. Abang tayo ng kasabay mga parts kasi sayang, konti lang yung dala-dala namin. Dito na magi-start yung tunay na laban natin. Kasi yung bare months tsaka nung December, given na yan na marami talagang booking. Dito natin malalaman yung mga matsatsaga at matitibay mga parts na talagang tatagal sa laban ng booking ni Lalamove. Kasi andito na yung nag-aagaw na tayo sa booking Nagpapaunahan tayo sa mga magagandang pamasahe ni Lalamove pag kami lumabas. Time check, 10:08 AM. May nakuha kaming pangsabay, pang second booking namin. From Santa Monica going to Commonwealth sa halagang 458. Ang layo ng pickup location ay 2.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ayun nga mga part, gaya ng sabi ko, patibayan na lang dito at pagsusumikap ang kailangan. Diskartehan nyo na lang kung paano kayo kikita dito kay Lalamove. Siguro, pinakamagandang diskarte, habaan nyo yung oras nyo para makarami kayo ng booking. Tapos, mag-double booking kayo kung may pagkakataon, i-double booking nyo. Kung matumal talaga, hirap mag-double booking, maubos na yung oras natin, matatansyan nyo naman yan pagka malakas o mahina yung booking. Pagka matumal, huwag nyo nang pilitin na mag-double booking kasi maubos lang yung oras natin kahihintay ng booking. Tapos nangyayari, wala rin tayong makukuha. Gaya nito, medyo may lumalabas pa, kaya pinakaramdaman ko, parang meron may sasabay, kaya nagsabay kami ni Tatay. Kaya kailangan diskartihan nyo rin. Ayun, habaan nyo yung oras nyo, medyo mag-overtime kayo. Huwag nyo kami gayahin ni Tatay, kasi kami ni Tatay, ano lang parang kung magkano lang kitain namin sa oras na gusto namin, ayun lang, uwi na kami. Kadalasan, alas 5, uwi na kami mga cards. Kayo, habaan nyo. Di ba, imbis na 8 oras, dagdagan nyo. Gawin nyo 12 oras o 15 hours kung talagang kailangan nyo ng magandang kita. Pero, kung talagang matyaga talaga kayo, di ba, kayang-kaya naman Kikita ka naman Basta matyaga ka lang at madiskarte. Huwag ka may inip sa booking na magantay. Kasi antayan talaga ng booking dito Parang jeep din, di ba? Nag-aabang ka ng pasahero mo kuminsan pagka matumal, ganyan. Matyaga ka magkatawag-tawag. Oh, halika na, sakay na. Pipilitin mo, di ba? Kung minsan, namimitin sakit, tignan sa sakyan mo kung maganda. Pagka maganda, sasakay. Pagka medyo hindi kagandahan sa sakyan mo, pipilitin mo. Kailangan, parang ano ba, inaalok mo yung negosyo mo. Di ba parang pagkain, di ba sa negosyo ng pagkain, inaalok mo, sir, to, masarap to, sir, ganun. Sa jeep, ganun din. Tara, pipilitin mo naman.
halika, halika. Kay Lalamove naman, dito naman, hintay, tiis, tiyaga, na maghihintay ka na may magandang pamasahe. Pero kung minsan, kakaabang mo ng kakaabang na magandang pamasahe, bandang huli, wala ka nang makuha. Ganon nangyayari dito. Pili ka ng pili, hanggang bandang huli, bungal yung makukuha mo, ganyan, di ba? Kung minsan, maganda na rin yung, pag may lumabas na alam mo maganda, nakuha mo na agad, para hindi ka na maghintay ng matagal. Nasa may pick-up na kami mga parts. Biglang hindi na ma-contact si sir. Isang number lang yun nandito yung pick-up. Siya lang yung nag-book, siya rin yung pick-up, siya rin yung drop-off location, kaya isang cellphone number lang nakalagay. Kanina, bago ako pumunta, natawagan ko pa siya, nakausap ko pa. Natanong ko pa kung ano pick upin namin. Ano daw, WPC panel. Ngayon nasa may pick-up na kami, wala na, busy na yung phone, hindi na makontak. Nag-text na rin ako, hindi sumasagot eh. Palengke to eh, looban nung masikip, skip yung lugar. Hindi makadaan yung dalawang sasakyan kasi marami nakaparada sa mga nagtitinda ng mga isda, gulay, ganyan. Wala na, nakailang tawag na ako, ganun pa rin. Subukan ko mag-chat sa chat box kung meron. Hindi natin alam kung nagbago yung isip eh. Kasi nakalagay sa address niya, number lang eh. Tapos yung street. Yung palengke to, wala naman number yung mga bahay dito. Kaya hindi ko malaman kung saan dito banda. Wala rin pangalan yung pick-up location natin. Kaya hindi natin may tanong kung saan o sino. Kasi walang pangalan na nilagay eh. Cellphone number lang. Yung second booking mga parts, pinaka-cancel ko kasi umalis na kami doon. Napakasikip ng kalsada ron. Ang haba na ng traffic dahil sa amin eh. Kaya pinaka-cancel ko na lang mga parts. Sumagot siya nung nakaalis na ako doon. Wala na, nasa Commonwealth na ako, saka siya sumagot eh. Sabi ko sa kanya, tawag ko ng tawag. Tapos nag-text na ako, di pa rin kayo sumasagot. Masikip yung kalsada. Gawa na nagkakatrapikan na doon. Kaya umalis na lang kami. Pinaka-cancel ko na lang sa kanya. Sabi niya, wala rin siya nare-receive na tawag tsaka text. Nagloloko daw yung cellphone niya. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Kasi nga, nakakabala na ako sa kalsada doon eh. Kaya pinaka-cancel ko na lang din. Nakaunawa naman si sir, okay naman yung pag-uusap namin. Sabi ko, mag-book na lang siya ng iba. Gawa ng hindi na ako pwede tumagal doon eh. Kasi masikip tayo yung kalsada eh. Pag pumarada ako, wala na makadaan. Diretso muna namin itong first booking namin mga parts kasi pagkain din to eh. Baka mamaya hanapin, tumagal. Dahil nabala na tayo eh. Ganun talaga. Kapalpak yung nakuha mong kasabay, maubos yung oras natin. Kaya diretso na namin muna ni tatay ito. Nasa may kami, Commonwealth, along Fairview mga parts. Yung layo ng drop-off location namin ay 19 km. Alright, let's go! May lumabas dito mga parts na booking. Sa Uyo to Silang, Cavite. 600 kg yung in-order niya na sasakyan. O yung binook niya. Pamasahe 1,000. Pero preferred niya sasakyan H100 tsaka Travis. In-order mo 600 kg, gusto mo dumating sa'yo H100 tsaka Travis pa, malalaki pa. Grabe itong mga to. Kapapasok lang ng year 2026. Dito sa pagbiyahe rito mga parts, kailangan talaga kalmado ka lang eh. Di ka pwede magalit. Kaya kanina, di ba, pumunta tayo. Di man lang nila minonitor kung nasa na tayo o nandiyan na ba tayo. Kung makakakos tayo ng traffic dun sa may kalsada nila kasi palengke, masikip. Halos di nga magkasya yung dalawang sasakyan eh. Tagal, 10 minutes na. Wala pang sumasagot sa tawag ko. Walang sumasagot sa text ko, tsaka sa chat ko. Kaya napagpasyahan namin ni tatay na umalis na kasi nakakaabala tayo dun. Di ba, sa ganung pangyayari, hindi tayo pwede magalit sa customer natin. Kailangan kalmado pa rin tayo kasi customer pa rin eh. Kaso nga lang, talaga kung mainitin ang ulo mo, magagalit ka talaga eh. Parang pagbablog din. Hindi mo pwedeng magalit ka dito o siraan mo yung isang company. Pag napanood ka, pwede kang tanggalin. Ganon din dito. Kaya may vlogger na ganun dati eh. Sisiraan yung tinanggal siya, nakita siya sa mga post niya sa Facebook. Kailangan, pakita pa rin natin yung ni Lalamove, yung rules niya na maging magalang sa mga client natin. Di ba may kasabihan nga, customer is always right. Ano ba ito mga customer natin? Babae ba to? Na laging tama sila? Na hindi pwede magkamali. Kailangan talaga dito, pa rin talaga. Kalmado ka lagi, araw-araw. Kahit na naabala ka na, napapagod ka na, ganun. Kalmado lang lagi. Yun ang kailangan dito eh, para tumagal tayo kay Lalamove. Kasi yung pagbiyahe namin kay Lalamove mga parts, marami rin umaasa sa amin dito eh. Gaya ko, umaasa rin ako dito. Dito tayo kumikita. Si tatay rin, dito rin siya umaasa ngayon. Tsaka nanay ko, kasi wala naman sila ibang negosyo na eh. Kasi mga senior na nga sila, binitawan na nila yung mga negosyo nila, gaya ng mga sasakyan, ng mga jeep. Ito na lang yung pinagtutuunan ng pansin. Ito talagang paglalamove namin ni tatay. Mga senior na, hirap na maghanap ng ininegosyo. Kumbaga, mahirap na sila maghanap ng hindi na sila pwede magtrabaho sa labas. Mag-a-apply sila, wala nang tatanggap sa kanila, di ba? Pero kagandahan kay Lalamove, at least meron kang pinagkakakitaan kahit papaano. Gaya yung mga hindi na pwede magtrabaho sa company, di ba? Pwede ka dito maghanap buhay. Basta matyaga ka lang, masikap ka lang. Tsaka isama mo na yung pagiging kalmado. Easy ka lang, easy lang.
lang. Simple lang ang buhay. Ngumiti ka na lang. Pero yung gusto ko sa buhay ko dati, maging singer. Aga-aga, unang biyahe ng January 2026. Kailangan mahabang kalma gagawin natin buong 2026 mga pards. Mga pards, himala. Yung papunta ng G. Araneta, maluwag. Nasa may na tayo ngayon Quezon Avenue Tapos yung banda dyan, ayun na yung pababa ng overpass, underpass pala tawag doon. Bababa dyan. Tapos ayun na yung crossing ng G. Araneta. Himala ngayon, maluwag ngayon mga pards. Drop off tayo mga pards, first booking. Pablas? Oo, Kay Joan? Joan. Anong kapangalan dito? Joan ng nalagay. Ano pala to? Tablas forwarder tracking mga parts. Padala sa probinsya ata to. Ayun na, binababa na yung assorted pala to. May mga noodles, may chocolate, mga imported Samyang. Made in Korea. Sila sir sa forwarder. Challenge tayo pare. Antay lang tayo dito ha. Mag-antay lang tayo. Ah. 100. Tablas forwarder. Picture ko na lang sir. Ano ba ang linaw yan? Ito yung masarap dito sir Kipay. Kipay ba yan? Sir, salamat. Time check tayo. 12:34 p.m. May nakuha na kaming second booking. From Manila, going to Nagkaisang Nayon sa halagang 701. Ang layo ng pickup location ay 650 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ito tayo mga parts, may pickup location ng second booking natin. Hello. Sa taas pa? Malayo ba yung looban? Malayo? Mga gamit yung pickup namin mga pards sa bahay. Nasa looban siya, iskinita. Di mapapasok yung sasakyan. Ito yung pickup natin mga pards, second booking. Picturean natin. Nag-aabang kami ng pansabay mga pards kasi halos 1/4 lang yung laman namin. Ito yung booking dito. Hindi rin karamihan ngayon. Ayun lang, wala na. Time check tayo, 1:24 p.m. Nakakuha na kami ng pangsabay. Bali, pang third booking namin to. From Manila, going to Bahay Toro sa halagang 380. Ang layo ng pickup location ay 1.5 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up na tayo mga parts ng third booking natin. Nasikip Anong susi mo tayo? Saan ka na? Pato ba yun? Nandiyan na lang sir. Yun na lang dyan. Yung pick up natin. Laruan na kotse. Okay na yun sir. Okay, salamat sir. Kotse. Time check tayo. 1:38 p.m. May nakuha pa kaming pang sabay. Bali pang 4 na booking na namin to. From Manila, going to Bahay Toro din mga pards. Sa halagang 512. Ang layo ng pick up location ay 1.2 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pick up location. Pick up tayo mga pards. Pang 4 na booking. Yan, Jupiter Floor, Barangay Bahay Toro. Tama ba? Taas. Mali yung street nito. Yung map niya, ganun. Di ko alam. Ano mo na lang, sir eh. Basta tawag ako na lang to si Oo, sige. Si Nats. Oo, Tanong ko kasi- lang sa kanya. Doon na bayad nito ma'am, no? Sa pagdadalad na. Okay, salamat ma'am. Salamat po. Ito yung pick up natin mga pards. Ito yung second. Ito yung third. Kotse. Ito yung pang-apat natin. Plastic na halaman. Picturean natin. Okay. Doon lahat bayad sa drop-off mga pards. Okay mga parts, na-pick up na namin yung 3 booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 km. Alright, let's go! Yung na-pick up namin mga parts, 2 Bahay Toro. Tsaka isang Nagkaisang Nayon mga parts. 3 booking yung dala-dala namin. Uunahin namin i-deliver yung muna. Yung 2 Bahay Toro muna mga parts. Unahin ko muna yung halaman. Nagmamadali daw Nakiusap yung pick up location na unahin daw. Pero tinawagan ko naman, hindi naman sumasagot. Kasi parang mali daw yung pin niya, sabi niya, kaya itanong ko daw. Tatanong ko sana, hindi naman sumasagot yung ring lang ng ring. Mamaya, subukan ko i-text kung magti-text. Tanong ko sa kanya kung sa Bahay Toro talaga siya. Mamaya, Jupiter Makati. Pero tama yung pin location nakalagay, Jupiter Street. Baka tama naman siguro. Kasi kung Makati, sasabihin siguro nung nagpabook na Makati, yung nagpapadeliver ng halaman. May nag-comment sa atin, sabi niya, paano daw ba natin nalalaman kung sino magbabayad? Yung pick up ba o yung drop-off location? Malalaman yung mga parts, yung pamasahe niya kung sino magbabayad ay, di ba meron siyang address. Yung unang address, yung pick up. Pangalawang address, yung drop-off location. May makikita kang kulay orange na nakalagay, cash collect. Yung cash collect
conflict na yon, kung saan siya nakatutok, kunwari sa pickup, si pickup ang magbabayad. Kunwari sa drop-off nakatutok, si drop-off magbabayad. Pero kung minsan, meron yung booker, sila ang nagbabayad. Wala rin sa pickup, wala rin sa drop-off. Kunwari sa address, nilagay niya sa pickup. Tapos pagka tinanong mo yung pickup, kayo ba magbabayad? Eh hindi po kami magbabayad. Gaganon. Pickup lang po kami. Minsan, si ano na nagbabayad, yung nagbubook. Wala rin sa pickup, wala siya sa drop-off location. Kaya tawagan nyo na. Kausapin nyo kung paano niya ibabayad yun. Malamang nun, Gcash yun ang bayad nun. Pagka ganun. Ganun lang para malaman natin kung sino magbabayad ng pamasahe o yung delivery fee, mga parts. Minsan ang tawag nila SF. Kasi baka malito kayo kung bago lang kayo. Maraming tawag eh. Pamasahe, fare. Tapos meron pang delivery fee. May SF pa na ibig sabihin stand for shipping fee. Kaya huwag kayo malilito ha sa mga gusto maglalamove tsaka yung mga baguhan. Ito mga parts, yung dala-dala namin booking tatlo. 701, 380, tsaka 512. Bale, 1590 lahat yan mga parts, yung tatlong booking namin. Dalawang bahay toro, tsaka isang nagkaisang nayon. Malapit sa ano yan eh, Novaliches Bayan, yung nagkaisang nayon. Yung maganda sa ano eh, Manila. Pag napunta ka ng Manila, mga bandang Binondo mga parts. Madali ka makakuha ng mga pangsasabay mo. Dahil maraming booking doon. Kasi yun yung sentro ng, ano, ng kalakalan ng mga negosyo, yung Manila na yun. Binondo, Quiapo, tsaka yung Recto Avenue. Kasi kadalasan doon nagagaling yung mga kalakal na mga binibenta sa buong Metro Manila. Doon sila kumukuha Kaya marami talagang booking doon. Di pa namin nasusubukan ni tatay yung pupunta kami doon kasi malayo rin sa amin yung Binondo mula doon sa bahay namin. Nasa mga ano din siguro 18 kilometer, mga ganyan. So dapat subukan ni tatay yung ganun Doon kami kukuha ng unang booking namin. Tapos dalawa, tatlo, di-deliver namin. Pag natapos namin lahat yung tatlo na yon, babalik ulit kami ng ng Manila, ng Binondo para kumuha ulit ng booking doon. Hindi ko alam kung kikita kami sa ganung diskarte. Kaya gusto sana namin i-testing ni tatay yung ganun. Kaso parang sayang din sa diesel kasi malayo Kaya ginagawa ko na lang, pag yung unang booking namin, nakuha namin papuntang Manila, yun. Ganun na lang ginagawa namin, bababa kami ng Binondo. Pagka malapit na sa Binondo yung nakuha namin na first booking na Manila. Drop off ka mga parts. Itong halaman. Kaya isang tao? Medyo mabigkikabgatan ng sir, ng konti. Yes sir, thank you sir Thank you. Okay. Okay mga parts, papunta naman tayo sa may booking natin drop-off location. Yung bahay Toro din. Ang layo na lang ng drop-off location ay 2.3 km. Alright, let's go! Drop-off tayo mga parts. Masanan? Napag mo na para makahawak ng maganda. Gcash ko sa inyo. Dagdagan ko na. Ay po ma'am, okay lang po ma'am. Picture ako lang ma'am Yung susi ma'am naiwan daw. Hindi ko na alam kasi sila nagsampa na sa labas lang ako. Binuwat nila siguro na naglag sa may sa loob ng warehouse. Okay, papunta naman kami sa may nagkaisang nayon mga parts. Ito mga gamit. Ang layo ng drop-off location na lang ay 6.3 km. Alright, let's go! Saan ma'am? Natapos namin mga parts yung pangapat na booking ng saktong alas 4 ng hapon. Bali nakakuha na kami ng panglimang booking namin. Ito, from San Bartolome going to Pag-ibig sa Nayon sa halagang 535. Ang layo ng pickup location ay 2.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nasa pickup na kami mga parts. Hintayin daw namin. Ilalabas daw yung sewing machine yung pickup namin. Kain muna kami ng quick-quick na tatay habang naghihintay. Tayo. Mas pasipata yan. Anong tao na tayo? 78 sir yan. 78? Doon na yung bayad sir, no, sa may drop off. Pwede ka lang... Tuloy ang kain mga parts, naublot Dumating yung namin Dumating yung pickup namin Pinick up muna namin yung sewing machine. Tapos merienda ulit. Quick lang. 50 pesos. 25, 50. Magkano yung ulam tay? 95. 95 lang ulam? Isang minuto tsaka isang gulay mga parts, 100 lang. Na-pick up na namin yung panglimang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9.4 km. Alright, let's go! 4:55 ng hapon mga parts. Nandito kami ngayon sa may Quirino Highway, malapit sa may Baysa. Ang deliver namin sa may A. Bonifacio. Drop-off tayo mga parts, panglimang booking. Yung binababa na yung sewing machine. Sarang lang.
Saktong 5:30 mga pards, natapos namin yung pang-limang booking namin. Bale, uwi namin mga pards. Bukas naman tayo babawi. Mamaya na lang pagka uwi ko ng bahay. Mag-income reveal tayo. Sabihin ko sa inyo kung nakamagkano kami ngayon. Okay mga pards, income reveal tayo. Bale, nakalimang booking ako sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,224. Pagkatapos nakakuha kami ng 100 na tip. Pag inad natin, sabihin na natin naka 2,300 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 600 na diesel at 200 na pangkain. Bale 800 yun. 2,300 minus 800 equals 1,500. Ayun mga parts, na 1,500 kami na malinis. Nabas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila na move.